Ilang sandali pagkatapos, hamupo ang lahat ng kakaibang sensasyon at nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita ng espadachim sa harap niya ay isang batang dalaga na may katulad na mga tampok sa mukha sa kanya, nakasuot ng magandang ukata. Nagtanong siya na may kalungkutan sa kanyang boses, tinitingnan siya, kung talagang nagpa siya si Pavel na itutok ang espada sa kanyang sariling kapatid. Sa paningin nito, sumiklab ang pagsisisi sa mga mata ng nagulat na lalaki kasama ang pag-aalinlangan. Lumapit sa kanya ang dalaga, iniabot ang kanyang palad sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, nilampasan ng tamad na espadachim ang kanyang delusyon at iwinasiwas ang kanyang talim. Ang dulo ng talim na nilikha ni Michael mula sa kanyang sariling palad ay naputol sa dalawa. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari, lumitaw ang isang ngiti sa mukha ng espadachim at sinabi niya na inaakala na niya na si Michael ay maaaring nagmamay-ari ng dalawang kakayahan ng sabay-sabay. Humakbang pasulong si Pavel at muling iwinasiwas ang kanyang talam, na nagdulot ng pagtalon ng ating bida, na siya namang sumagot na huli na nang malaman ng espadachim ang kanyang kakayahan at siya mismo ay nagulat na ang tamad na espadachim na nagpakadalubhasa sa kasanayan ng Storm Sword ay magkakaroon ng ganoong kahinaan. Hindi na maaaring ulitin ng lalaki ang atake na ito. Ang mental attack ay mas nakakaapekto sa kanya kaysa sa inaakala niya, lubos na nagpapagod sa kanya. Lumubog siya sa lupa, nakasandal sa kanyang sandata at sinabi na ito ay ang kanyang patay na kapatid. Hindi niya maaaring hayaan ang sinuman na maglakas loob na insultuhan ang kanyang alaala sa kanya. Natakot ang mga manunood nang makita kung paano agad na nawalan ng lakas ang kanilang bayani. Ang ilan ay nawalan na ng pag-asa at pananampalataya sa kanyang tagumpay, ngunit mayroon ding mga naniwala sa tamad na espadachim hanggang sa huli at sinuportahan siya ng buong lakas. Itinaas muli ang mikropono sa kanyang mga labi, sinabi ng nagulat na reporter na may pag-aalinlangan sa kanyang boses na biglang hamina ang tamad na espadachim at bumagsak sa lupa. Inaakala niya na ang kanyang kalaban ay gumamit ng isang uri ng mental attack upang mabilis na hindi paganahin ang ganoong kalakas na bayani. Nang hindi inaalis ang kanyang masusing tingin sa mga kalahok ng laban, nagpatuloy siya sa pagsasabing natakot ang lalaki. Sa kakayahang metal ng kaaway sa lahat ng oras na ito at hindi nahulaan na si Michael ay magkakaroon ng dalawang kakayahan. Kung titingnan ng matino ang kasalukuyang sitwasyon, masasabi na ang nanalo ay napagpasyahan na. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, sumigla si Anna, masayang tumalon sa lugar. Sumigaw siya para kay Michael na magpatuloy sa parehong espiritu. Sa loob ng ilang minuto na ito, natakot na siya na mawawala ang kanyang bagong kaibigan na dapat magbalik ng kanyang 10,000 won. Perpektong narinig ng ating bida ang kanyang mga salita at lalong naniwala na ang dalaga na ito ay walang pakialam sa anuman maliban sa tubo at pera. Sa sandaling iyon, lumapit ang Black Dragon sa espadachim na, nang hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Michael, ay nagsabi na mahusay ang ginawa ni Pavel at pinilit ang kanilang kalaban na gamitin ang kanyang trump card. Tumingin ang lalaki sa kanyang kasama at binalaan si Edgar na huwag maglakas loob na tingnan ang binata sa mata maliban kung gusto niyang mahulog sa bitag ng isang ilusyon at makita ang taong pinakamamahal niya sa harap niya. Tumango ang dragon at buong desisyong nagtungo sa binata, inilabas ang kanyang lilang apoy na agad na bumalot sa kanyang katawan. Nang huminto siya sa harap ni Michael, sinabi ng ating bida na may ngiti sa kanyang boses na matagal na niya itong hinihintay dito. Hindi sumagot ang lalaki, sinusuri ang lalaking nakatayo sa harap niya na may masusing tingin ng kanyang amber eyes. Ilang sandali pagkatapos, ang kanyang mga tampok ay naging mas parang dragon, ang kanyang mga vertical pupils ay mapanganib na lumiit, ang kanyang mga kuko ay hamaba at tumalas, at isang hindi kapani-paniwalang mahabang buntot ang lumitaw sa likod niya, at bigla siyang nagsabi na sa kanyang opinyon, ang laban na ito ay napakahalaga at nag-alok na tumaya. Tumugon si Michael nang may interes na sabik siyang malaman kung ano ang ilalabas ng Black Dragon. Iminungkahi niya na ibigay ng bayani ang kanyang singsing at sabihin sa kanya ang lihim ng bagay na ito kung sakaling matalo siya. Ipinakita ni Michael ang kanyang kamay na may singsing at ngumiti, at sinabi na kung labis na gusto ni Edgar ito, maaari siyang lumapit at subukan na kunin ang singsing mismo.
ngunit sa kanyang mga iniisip, natuwa ang ating bida sa obserbasyon ng kanyang kalaban dahil sa lahat ng oras na ito, nagpapapansin siya dito para lang mapansin ng lahat ang Ring of Stellar Engravings. Tinanggap ni Edgar ang alok ni Michael at agad na tumalon mula sa kanyang upuan, agad na lumipat patungo sa binata na nakataas ang kanyang tuhod upang umatake, na nagdulot ng malaking pagtataka sa kanya. Sa kabila ng hindi inaasahang atake, nagawa ni Michael na gamitin ang kanyang kakayahang metal control at ang atake ng dragon ay lumipad patungo sa kalasag na itinatag ng ating bida, nag-iiwan ng malalim na bakas dito, ngunit hindi ito nagpatigil sa lalaki. Halos agad siyang lumipat sa likod ni Michael. Sa pagkakataong ito, naghatid siya ng malakas na suntok gamit ang kanyang kamay sa likod, na nagdulot ng pag-inde sa binata sa hindi inaasahang sakit. Pagkatapos ay naghatid ang lalaki ng isa pang suntok na mas malakas kaysa sa nauna, na nagpatilapon kay Michael sa hangin. Muling nalito ang reporter, sumisigaw sa pagtataka na ang metal na kinokontrol ng binata na nakamaskara ay hindi makasabay sa bilis ng Black Dragon. Ilang sandali pagkatapos, bumagsak muli si Michael sa lupa nang may tunog. Tinitingnan nito, sinabi ng dragon na may masayang ngiti sa kanyang mukha na inaasahan niya ang higit pa mula sa nagmamay-ari ng dalawang kakayahan ng sabay-sabay. Dahan-daang tumayo ang ating bida, hawak ang kanyang tiyan dahil sa pagkahulog. Ang kanyang maskara ay nababalutan ng malalalim na basag. Tinitingnan ang kanyang kalaban, naisip niya, na ang Black Dragon ay may napakabilis na bilis para kalabanan niya, at mayroon din itong kaliskis na nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang antas ng depensa at maaaring gumamit ng apoy. Sinuri din ni Edward ang kanyang kalaban, nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa binata. Ngumiti siya at sinabi na mahusay ang pagtitiis ni Michael dahil nagawa niyang tumayo pagkatapos ng ganoong pagkahulog. Nagpasya ang bida na samantalahin ang katotohanan na hindi pa aatake si Edward at siya ang unang gumawa ng galaw. Itinaas ang kanyang kamay sa harap niya at isinaaktibo ang pinahusay na kakayahang human control. Sa sumunod na sandali, takot at pagkalito ang lumitaw sa mukha ng Black Dragon. Biglang nawala ang kanyang kalaban at sa kanyang lugar ay lumitaw sa harap niya ang kanyang nakababatang kapatid na nakakapit sa kanyang sariling leeg at lumuluhang nagmamakaawa sa kanyang nakatatandang kapatid na iligtas siya. Agad na sumulpot sa isip ni Edward ang babala ni Pavel at napagtanto niya na nahulog din siya sa bitag ng ilusyon. Kinapitan niya ang kanyang ulo, nagtanong na may galit sa kanyang boses kung paano naglakas loob si Michael na maging kanyang kapatid. Sa sumunod na sandali, isang galit na sigaw ang sumabog mula sa kanyang lalamunan at nagbago siya sa isang Black Flame Earth Dragon, sinisira ang ilusyon na nilikha para sa kanya. Napaatras ang ating bida sa pagtataka nang mapagtanto niya na ang kanyang ilusyon ay nasira halos agad-agad. Bukod pa rito, mas lalo nitong pinagalit si Edward. Lahat ng nanunood sa laban na ito ay nagulat din sa nangyayari. Masiglang sinabi ng reporter na ngayon ay may bihirang pagkakataon silang makita ang pangalawang yugto ng pagbabago ng Black Dragon, na nagpapatunay sa lakas ng nakamaskara na estranghero na nagawang pilitin ang kanyang kalaban na gumawa ng ganoong matinding hakbang. Samantala, si Edward, na puno ng galit, ay tumalon patungo kay Michael, sumisigaw na mas mabuting maghanda siya para mamatay. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahang metal control at lumikha ng isang spike shield sa harap niya, ngunit hindi rin simple ang kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng dark energy at sa ere ay naging isang malakas na whirlwind at may nanguuyam na boses ay nagtanong kung talagang naniniwala si Michael na mapipigilan siya ng ilang metal spikes. Bagamat nagulat ang ating bida sa ganoong biglaang pagbabago ng kanyang kalaban, hindi siya nawala ng ulo at sinabi na kung talagang gusto siyang patayin ni Edward, dapat muna niyang subukang habulin siya. Sa sumunod na sandali, lumipad siya sa ere gamit ang kanyang metal shield, nakatakas mula mismo sa ilalim ng ilong ng Black Dragon. Sumugod siya pagkatapos niya, sumisigaw ng galit na hindi makakatakas si Michael sa kanya sa pamamagitan ng paglipad. Nang makalapit na ang kalaban, iniabot ng ating bida ang kanyang kamay sa harap niya at ang metal na kanyang kinokontrol ay sumugod patungo kay Edgar. Nalito ang lalaki nang ang kanyang katawan at lahat ng kanyang mga paa ay nabalutan ng mga metal bars,
na pumipigil sa kanya na gumalaw, ngunit ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na nagbago sa isang nang-uuyam ng ngiti. Tinitingnan ng binata sa harap niya, nagtanong siya kung nakalimutan na ba ni Michael ang kanyang black flame. Sa sumunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay nilamon ng mga black flames, na lumaki at lumaki sa bawat sandali. Nagkomento ang reporter na ang black flame na ito ay nakapagpatunaw ng mga metal noon, kaya malaki ang posibilidad na ang mga metal bonds na nakagapos sa kanya ay hindi rin magtatagal sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, binigyan ni Ana ang lalaking nakatayo sa tabi niya ng malakas na sampal sa batok at sumigaw na may inis na hindi lamang malakas ang kanyang nakababatang kapatid kundi kahanga-hanga rin ang kanyang mga taktika at estratehiya. Hindi siya kailanman gagawa ng walang kabuluhang bagay. Ilang mahabang minuto pagkatapos, humupo ang mga black flames ngunit nanatiling buo ang mga metal bonds at patuloy na hinawakan si Edgar sa lugar, na nagdulot ng bagong dosis ng pagtataka sa kanya. Napansin ni Michael na ang B-rank na fireproof shield na nakuha niya ay tunay na hindi kapanipaniwala dahil nagawa nitong pigilin kahit ang mga apoy ng Black Dragon at nagpasya siya na dapat na siyang magpatuloy sa susunod na punto ng plano. Biglang ang lahat ng mga sasakyan sa malapit, mga basurahan, at iba't ibang bagay na naglalaman ng metal ay nagsimulang umangat sa ere. Tumangala si Edgar, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang napagtanto niya kung ano ang eksaktong ginagawa ng binata na ito. Mataas sa ere sa itaas niya ay nakalutang ang isang malaking block ng metal. Ibinalik ni Michael ang kanyang kamay, sinabing oras na para tapusin ang kanilang matagal na laro. Sumunod ang malaking bato sa kanyang mga galaw at lumipad pababa sa napakabilis na bilis, direkta patungo sa natulala na lalaki. Nagulantang ang mga tao sa malapit mula sa kanilang mga upuan at tumakbo ng malayo hanggat kaya nila, inililigtas ang kanilang mga buhay. Hindi makagalaw ang Black Dragon, nakatingin direkta sa mukha ng papalapit na kamatayan. Ang lalaki ay nakapag-isip lamang na ito ang paraan kung paano siya matatapos. Isang malaking bato ang bumagsak sa lupa ng may dagandong, nagpapataas ng malalaking haligi ng alikabok sa ere. Tumakbo rin si Ana at ang reporter sa ligtas na distansya kasama ang lahat. Nang humupo ng kaunti ang alikabok, inilapit muli ng lalaki ang kanyang mikropono sa kanyang mga labi at sinabi na ngayong huminahon na ang lahat, dapat nilang suriin kung nakaligtas ba ang Black Dragon pagkatapos nito o hindi. Tinitingnan ng malaking metal na kubo, sigurado ang mga taong nakatayo sa malapit na namatay ang bayani, dahil pagkatapos ng ganoong bagay ay imposible lang na mabuhay. Biglang lumipad ang fire butterfly sa lugar ng labanan at nang may luha sa kanyang mga mata ay sinubukan niyang hanapin ang Black Dragon. Sumigaw ang lalaking lumitaw sa likod niya para lumipad siya agad mula dito. Agad na tinupad ng mechanical hero ang kahilingan ng dalaga at lumipad, iniiwan siyang mag-isa. Pagkatapos nito, nag-focus ang lalaki sa malaking kubo at isinaaktibo ang kanyang kakayahan, naglalabas ng dalawang asul na laser mula sa kanyang mga mata. Maraming malalim na basag ang agad na nabuo sa kubo. Ang mga mukha ng mga dumadaan na nanunood ay agad na nagpakita ng masayang ngiti. Naniwala sila na kung ang mechanical hero mismo ang lumitaw dito, wala na silang dapat katakutan. Ilang minuto pagkatapos, nagawa ni Gilbert na palayain ang tamad na espadachin at ang walang malay na Black Dragon mula sa ilalim ng mga gumuhong. Na may kalungkutan sa kanyang boses, sinabi ni Pavel na nagawa niyang manatiling buhay dahil lamang sa Wall of Air at taos pusong nagsisi na kinailangan ng kanilang kumpanya na mawalan ng mukha. Lumapit sa kanya si Gilbert at sinabi na ayos lang ang lahat hanggat buhay ang lahat at hindi niya kailangang mag-alala sa iba pa. Sumilip si Ilya mula sa likod niya at nagtanong ng nag-aalangan kung kailangan nila ng tulong. Sumagot ang tamad na espadachin na ayos lang siya. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang kasama na nakahiga sa lupa at sinabi na tiyak na kailangan niya ng tulong. Samantala, nagawa na ng ating bida na makauwi. Sa daan, huminto siya sa isang batika at ngayon ay ginagamot ang kanyang mga sugat at pasa, na walang awang masakit. Kalahating oras pagkatapos, natapos siya at bamantong hininga ng pagod, sinabing ang pagkikita sa Snow Mistress at sa Black Dragon ay medyo hindi inaasahan.